God's covenant of blessings. Okay? So, our passage is in the book of Genesis chapter 12, verse 1 to 3. It's a very common passage from the book of Genesis. Sabi po dito, babasahin ko for us to recall this passage from the book of Genesis chapter 12, verses 1 to 3. The Lord had said to Abram, "From your country, your people, and your father's household, to the land I will show you. Go, and I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the people on the earth will be blessed through you." Yan. So, tayo po'y manalangin for the message of God. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong hapong ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay bigyan mo ng bukas na isip at puso upang amin pong maunawaan at amin pong tanggapin sa aming mga puso ang mensahe ng iyong salita, at ito'y magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, magpatibay ng aming pong pananampalataya. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang magsalita sa amin, at ang mensahe mo, Panginoon, ang siyang mapakinggan, at ikaw mag-minister sa bawat isa sa amin for us to learn and to comprehend, to understand your message, Lord God, this afternoon. Salamat po. Bless us with your word, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God's covenant of blessings. Yan. So, yung pangako ng Diyos na pagpapala is a covenant of blessing. Pag sinabi po kasing covenant, parang ito ay isang kasunduan. No, it is like an agreement or para siyang isang kontrata. Dito po sa chapter 12 of the book of Genesis, actually, ang kausap po dito ng Panginoon, ng Diyos, ay si Abraham. And He made a covenant with Abraham. At ganito po yung sinasabi niya. Sabi niya kay Abraham, pumunta ka umalis ka doon sa iyong lupain, patungo doon sa lupain na ituturo ko sa iyo. Yan. Sabi niya doon sa verse 1. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land which I will show you." Ibig sabihin, lisanin mo yung lugar na kinaroroonan mo ngayon, yung lugar ng iyong mga magulang, at pumunta ka doon sa lugar na ipakikita ko sa iyo. To the land which I will show you. Ganito po niya sinulan yung kanya pong yung kanyang kasunduan kay Abraham. So, sa atin po napakahirap, no, na itanggapin yung ganito pong pangako. Sabi doon, aalis ka dito, tapos dadaling kita doon sa lupa o lupain o sa lugar na ipakikita ko pa lang sa iyo. Hindi pa nakikita, hindi pa nakikita, kundi ipakikita pa lang. But God has already His direction to Abraham to go out from his yung kanya pong hometown, doon sa father's household. Umalis siya doon at pumunta siya doon sa lugar na ipakikita pa lang sa kanya. Sabi, parang ihirap na, no? Parang sinasabi na, sige, lisanin mo yung bahay na yan. Pumunta ka doon sa bahay na, doon ka titira sa bahay na ipakikita ko pa lang sa iyo. Sa atin po, kapag tayo nakarinig ng ganun pong statement, parang nakakapangamba kasi wala pang katiyakan eh. Aalis na tayo dito, and then, saan tayo pupunta? Ang sabi ng Diyos, ipakikita pa lang sa atin yung lugar na pagdadalhan sa atin. Ang hirap nun, no? Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang maganda ngayon, sa atin ngayon, ang mas maganda, yung nakikita na natin. For us to obey the direction, kinakailangan kita na muna natin yung pruweba na mayroong pagdadalhan sa atin. Di po ba? Pag wala pang pagdadalhan, ang hirap sumunod, paano ako aalis dito sa aking kinalalagyan ngayon? Ay wala ka pa naman pagdadalhan sa akin. O hindi po ipakikita mo pa lang nga, baka hindi pa nga yun naitatayo, baka hindi pa yun nagagawa. Amen. Pero yun po yung direction ng Diyos kay Abraham when he started to establish a covenant with Abraham. And this a covenant of God with Abraham, we call it God's covenant of blessings.
Sabi doon sa verse 2, I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. You will be a blessing. And I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all the people of the earth will be blessed through you. So, nakakahanga po no, yung pangako ng Panginoon. Although, doon sa pasimula, walang katiyakan. Pero yung statement, as we continue, makikita po natin dito, na sabi doon, pagpapalain kita, at ikaw ay magiging pagpapala rin. I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing as well. Ang ganda ng plano, no? Pagpapalain kita, pababantugin ko at gagawin kong dakila yung iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa iba. So, ito po yung covenant of blessings. God's covenant of blessings to Abraham. Pagpapalain siya upang, ano yung purpose? Para siya ay maging pagpapala sa iba. No? So, and sabi doon, yung lahat ng magpapala sa iyo ay aking pagpapalain, at yung lahat ng susumpa sa iyo ay aking susumpain. At ang lahat ng tao sa buong daigdig ay mapagpapala sa pamamagitan mo. And all the people of the earth will be blessed through you. So imagine, God made this covenant of blessing with Abraham, pero ang sakop nito ay yung lahat ng mga tao sa buong daigdig. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang lahat ng mga tao sa buong daigdig sa pamamagitan mo. I will bless all the people of the earth through you. So, sabihin, God is preparing Abraham. God is conditioning his mind to be ready and prepared that when God pour out His blessing on him, kinakailangang ready siya na siya din ay maging pagpapala sa iba. At hindi lang yon, siya ay dapat maging pagpapala to all the people of the earth. Ibig sabihin, yung pagpapala, yung pong binigay na atas ng Panginoon kay Abraham ay hindi po selective, hindi po siya para sa ito lang yung aking mga kilala, sila yung i-bless ko, sabi ng Panginoon, i-bless ko sila. Kundi sabi dito, all the people of the earth. Now, tingnan po natin dito, the covenant of blessing is being revealed to Abraham. Sabi po doon sa verse 2, sabi dito doon, I will bless you and you will be a blessing. Pagpapalain kita upang ikaw ay maging pagpapala din. This is how God revealed. This is how God ipinahayag ng Diyos yung gagawin niyang pagpapala kay Abraham. Pagpapalain kita upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Sabi po doon sa verse 2. At sabi doon sa verse 3, and all the people of the earth will be blessed through you. Ngayon, ang tanong po dito, paano daw tayo, or how shall we become partakers of God's covenant of blessings? Paano daw tayo maging kabahagi doon sa God's covenant of blessings? Well, actually, this covenant has been stated to Abraham. No? Has been stated. Now, pagpapalain kita. Directly, God stated to Abraham, pagpapalain kita. So, ang tanong dito ngayon, at dito tayo pupokus ngayon, paano tayo maging kabahagi dito pong God's covenant of blessings to Abraham? Yeah. Buksan po natin yung ating aklat or Biblia sa aklat ng Galatia. Galatians chapter 3, verses 26 to 29. This is how we become partakers of God's covenant of blessings to Abraham. In verse 26, sabi po dito, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Sa pamamagitan ni Kristo, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya. And in verse 27, for all of you
who were baptized into Christ, clothe yourself with Christ. Kayong lahat na binautismuhan, no? Kayo ay nagkaroon ng bagong pagkatao through the baptism in the name of Jesus Christ. Sabi doon, hallelujah, kayong lahat ngayon ay nadadamitan na. You are now clothed yourself with Christ. Kayo ngayon ay nadadamitan na ng pagkatao ni Kristo. Amen? So, pananampalataya at yung pakikipag-isa kay Kristo through baptism. Sabi doon, ang naging resulta nito sa atin ngayon, tayo ngayon are clothed with Christ. Clothed with Christ. Si Kristo ngayon, yung ating nakadamit sa atin. Si Kristo ngayon, yung ating kinakatawan. And in verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ. So wala na ngayon na Hudyo or mga Hintil, wala nang alipin or malaya, wala nang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay pinag-isa sa pamamagitan ni Kristo. Ito po sa verse 29, sabi po dito, and if you belong to Christ, no? Tingnan po ninyo, ang tanong po natin ngayon, how can we become partakers of that covenant, God's covenant of blessings? Verse 29, sabi po dito, and you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and is according to the promise. Yan. Kayo ngayon, sabi dito, kung kayo ngayon ay na kay Kristo, then kayo ngayon ay mga binhi ni Abraham, kayo ngayon ay mga lipi ni Abraham, at kayo'y kasamang tagapagmana sang-ayon sa pangako, God's covenant of blessings. Bakit tayo naging karapat-dapat? Bakit tayo naging partakers of God's covenant of blessings to Abraham? It is through Jesus Christ, sa pamagitan po ni Jesucristo, na ating pinanampalatayanan. Okay? Ano po yung sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace you have been saved through faith. No, kanino? Pananampalataya kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung nagbigay daan upang tayo maging kasamang tagapagmana o kasamang magmamana ng pong pangako ng Diyos or God's covenant of blessings to Abraham. Now, yan po natin. Yung pong the efficacy of this God's covenant of blessings to us. Alam na natin na tayo kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham that God will bless him for him to be a blessing to other people. Ngayon, the efficacy of this God's covenant of blessings to us, sa atin. Okay? Tingnan po natin doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8 and 11. Okay? Sabi po doon sa verse 8, God is able to bless you abundantly. Yeah? What is the effect of that promise of blessings or God's covenant of blessings to us? Sabi dito, in verse 8 of the book of 2 Corinthians chapter 9, and God is able to bless you. The same God who made the covenant with Abraham, sabi po dito sa verse 8 of chapter 9, 2 Corinthians, ang Diyos na yon is able to bless you of what? Ano yung karugtong doon? God who made a covenant with Abraham is the same God who is able to bless you abundantly. Glory to God. He is able to bless you abundantly, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Sabi dito, ang Diyos na yon na gumawa ng pagkikasunduan kay Abraham, na si Abraham ay kanyang pagpapalain, ay siya ding Diyos na siyang magpapala sa atin. And the blessings that He is able to give to us is the blessing. It is abundantly. When this God's covenant of blessings, number one, tandaan po natin, no? Tandaan natin, this God's covenant of blessings for us
is more than enough. Pag sinabi pong abundantly, it is more than enough. No? Sabi ni Kuya Jess kanina, pagka pinag-usapan kasi yung blessing, ang agad na sa isip natin is material things. Pera. No? Yung pera, yung salapi or dami ng pera natin. And sometimes, in the absence of yung pera, sometimes hindi natin maramdaman na tayo ay blessed. Pero dito po, yung sinasabi pong abundantly dito, or that God will bless us abundantly, is not just about material things. Alam po ninyo, maraming tao na may mga tao na maraming pera, pero walang kapayapaan. No? So, doon sa abundantly na yon, or more than enough blessing na yon, it's not just about amount of money, it's about peace of mind, it's about yung ating security, it's about yung ating pong pananampalataya, yung ating katiyakan, yung assurance natin, yung kapayapaan natin, it's about yung pong ang bagay na kahit maraming kaguluhan sa ating paligid, tayo po kaya nating pumayapa. This is the blessing which is more than enough na sinasabi po dito. Una, dapat nating tandaan that God's covenant of blessings for us is more than enough. It is more than enough. Pag sinabi pong more than enough, ito'y higit sa ating pangangailangan. Minsan ang panalangin natin, Lord, gusto ko nito. Pero ang ibibigay ng Diyos sa atin ay higit pa dun sa gusto mo. Amen? But sometimes, we just box our mind doon sa kung ano lang yung gusto natin. That's why sometimes, hindi natin maranasan, hindi natin maramdaman minsan yung blessing ng Panginoon. Kasi nakabox na tayo doon sa ito lang yung gusto ko. Pero, hindi natin, sometimes nakakalimutan natin na higit doon sa gusto natin, yung kayang gawin ng Diyos. At yung kayang gawin ng Diyos na higit doon sa gusto natin, ay alam ng Diyos na mas mainam para sa atin. Tama po ba? Tama po o tama po? Amen? Yung kayang gawin ng Diyos higit doon sa gusto natin, ay alam ng Diyos na mas nakakabuti para sa atin. Glory to God. Amen? Nakuha po ninyo? It's more than enough. Pag sinabing more than enough, it's beyond your higit doon sa pangangailangan natin. Higit doon sa hinihingi natin. Higit doon sa ating mga di ba, yung ating mga hinaing. That's the blessings of God. More than enough. Amen? It is more than enough. Hallelujah. In verse 9, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 9, verse 9, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, and their righteousness endures forever. Yung una po, God's covenant of blessings is more than enough. Number 2, God's covenant of blessings enables us to bless others. This covenant of blessings from the very beginning, kita po ninyo, from the very beginning when God made this covenant with Abraham, sabi dito, ito pong covenant of blessings na ito enables us to bless others. Ito yung nagbibigay ng kaparaanan sa atin upang tayo ay maging pagpapala din sa iba. Amen? Maging pagpapala din sa iba. Ibig sabihin, kapag tayo pinagpapala ng Panginoon, alam na natin yung nais ng Diyos. Kapag the blessings for us is overflowing, alam na natin yung nais ng Diyos. Bakit pinaapaw ng Diyos yung pagpapala sa iyo? Kasi nais ng Diyos na tayo ay maging pagpapala din sa iba. Huh? Kapag binibigay ng Diyos yung pagpapala sa atin beyond our expectation, it is more than enough because nais ng Diyos na tayo, katulad ni Abraham, ay maging pagpapala din sa iba. Amen? Glory to God. Amen? Sabi po doon,
They have freely scattered their gifts to the poor. They have freely scattered their gifts to the poor. Kapag tinitingnan po natin yung konteksto po ng chapter 9 of the book of 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, the context of this chapter is about yung pong Macedonian church. Okay? Sino po nakakaalam ng Macedonian church? Pag nabasa natin istorya o yung pong characteristic of Macedonian church. Siya po isang iglesia na mahirap. Pero sa kabila ng kanilang kahirapan, lagi silang aktibo na nakikipag-participate para magbahagi ng kanilang kaluwagan at mga pagpapalang mula sa Diyos para dun sa mga nangangailangan. Kaya dito po sinabi dito, they have freely scattered gifts to the poor. No? Kaya natin yung Macedonian church. Minsan kasi yung mindset natin, hindi ko kayang tumulong. Hindi ko pa kayang magbigay. Hindi ko pa kayang mag-bless sa iba. Kasi kukunti pa lang or wala pa akong kinikita. Kukunti pa lang yung aking ipon. Kukunti pa lang yung aking tinatamasa. Yeah? Kukunti pa lang yung aking kinikita. Yeah? Parang ang hirap no? Kukunti pa lang. Okay? Pero dito, nakita natin dito, dahil nakikita nila ng mga taong pinagpapala ng Diyos, nakikita nila yung purpose why God pour out His blessing to them is because nais ng Diyos na sila ay maging instrumento ng pagpapala sa iba. Pag titingnan po natin, no, yung pagitan po ng Corinthians at saka nung Genesis, libu-libong taon. Pero yung pong mandato ng Diyos para pagpalain yung lahat ng mga tao na nananampalataya sa Kanya hindi nagbabago. It is the same in our time today. No? Mula po doon sa umpisa when God made this covenant with Abraham at hanggang doon sa panahon ng Corinthian church, until our time today, the design of God for blessings is He will bless us for us to become blessing to other. Hindi po siya nagbabago. Kaya kapag nananalangin tayo, Lord, pagpalain mo po yung aking ginagawa. Pagpalain mo po yung aking negosyo, yung aking naumpisahang negosyo. Yung panalangin pong yun ay naghahanda sa ating mga sarili para tayo po ay pagpalain ng Diyos yung ating pinapanalangin, yung ating ginagawa, yung ating negosyo, at para din tayo ay ihanda para maging pagpapala sa iba. Nakuha po natin? Amen? Di ba lagi pagka nagpipray tayo, it's most commonly when we pray, Lord, bless me. Lord, bless these brothers and sisters. Bless my brothers and sisters. Bless our business. Bless our job, our works. Bless yung lahat ng aking ginagawa. Amen? So, dapat nating malaman, when we pray that kind of prayer, meron po siyang kaakibat na responsibilidad. God is able to bless us. But the question is, handa din ba tayo na maging instrumento ng Panginoon to bless others? Okay? This is the question. God is able to bless us. The Bible tells us, dito po sa binabasa nating talata from the book of Galatians chapter 3, God is able to bless us. The God who made the covenant with Abraham, the covenant of blessing with Abraham, is able to bless us also as well. Handa po siya at kaya na tayong pagpalain. Pero babalik sa atin yung tanong, pag pinagpala ba tayo ng Diyos, tayo ba ay nakahanda ding maging instrumento niya para magpapagpala ang iba? Amen? Glory to God. In number 3, in verse 10 of the book of 2 Corinthians, tayo po dito, now He who supplies seed to the sower and bread for food
will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Glory to God. Una po, the efficacy of God's covenant of blessings to us. Number one, this God's covenant of blessing is more than enough. Number two, this God's covenant of blessing enables us to bless others. And number three, this God's covenant of blessings gives us increase. Yes, Lord, we pray that you will bless us. And you did it. You bless us. Pinagpala mo kami. At sabi po dito sa verse 10, siya, referring to our God, now He who supplies the seed, siya na pinagmumula ng binhi, and yung pinagsisimula ng lahat, ay sabi dito, tingnan po natin, He who supply the seed to the sower and bread of food will also supply and increase. Okay? Siya yung nagsimula, siya yung nangako na pagpapalain tayo. Siya yung nangako, siya yung gumawa ng covenant kay Abraham na pagpapalain niya sa si Abraham. Lord, hirap naman nun. Yes, you're able to bless me and I have this responsibility to be your instrument to bless other as well. Pero ang tanong doon, Panginoon, kulang sa akin pa nga, kulang eh. Kulang pa nga sa pangailangan ko eh. Pero ang pangako po dito, siya na nagpapala sa atin, siya na nagbibigay ng binhi sa atin, siya na nagsusupply ng seed at ng tinapay sa bread for food, He will also supply and increase. He will also supply and increase. Yan. He will also supply and increase. Minsan po ay nangangamba tayo. Kasi may pinaglalaanan tayo nung ating pong, tama naman po yun, di po ba? May pinaglalaanan tayo. Gusto natin na meron tayong gawin. Gusto natin na sometimes mag-happy-happy. Pero kaya minsan natatakot tayo na maging instrumento ng Panginoon, tunay na maging instrumento ng Panginoon para mapagpala ang iba. Pero sabi po dito, pangako, ang Diyos na nagbigay sa atin ng binhi, ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagkain, ang Diyos na nagpapala sa atin, He will also supply and increase. He will also supply and increase your store of seed, and He will also enlarge the harvest of your righteousness. Kaya pala yung pong mga talagang bukas, yung talaga pong generous in giving, lalo pong pinagpapala ng Diyos. Amen. Lalong pinagpapala ng Diyos, yung pong bukas yung puso sa pagbibigay, yung pong walang pangamba, walang pag-alinlangan sa pagbibigay, gamitin ng Panginoon na instrumento ng Panginoon para mapagpala ang ibang tao. Sabi po, ini-increase ng Panginoon. Sabi doon, He will increase your storehouse and your storehouse of seed, and He will also enlarge the harvest of your righteousness. Glory to God. Para bang the principle is the more you give, the more you will be blessed. The more you give, the more you will be blessed. The more na tayo ay ginagamit ng Panginoon para pagpala ang iba, the more na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Glory to God. Pang-apat po, this God's covenant of blessings makes us generous. Okay? Isa-isayin natin yung apat. Una, God's covenant of blessings is more than enough. Number two, God's covenant of blessings enables us to bless others. Number three, God's covenant of blessings gives us increase. And number four, the last one,
this God's covenant of blessings makes us generous. No? Ito yung pagpapala ng Diyos, ito pong covenant of blessings from God. It makes us generous. Ito yung nagbibigay sa atin ng puso na talagang papusong mapagbigay. Now, sabi po doon sa verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Ayun po dito ni Apostol Pablo sa taga-Corinto. Okay? Sabi doon, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. The moment that we realize that it is God, ang Diyos yung nagpapala sa atin. The moment that we realize that yung lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, yung lahat na tinatamasa natin ay sa pamamagitan ng Diyos, kapag na-realize po natin yon, ang magiging dating sa atin nun, tayo magiging generous or mapagbigay. Pero hanggat iniisip mo, kaya ka meron ng bagay na yan ay dahil sa iyong sariling kakayanan, hindi tayo magiging generous kailanman. Ako ito eh. No? Ako yung gumawa nito eh. Let us realize that it is God. No? He will enrich us in every way. Sabi po ni Apostol Pablo, ang inaaralan dito ni Pablo yung taga-Corinto. At ginawa niyang example yung Macedonian church. No? Ginagamit natin lagi ito sa offering, di ba? Those who sow sparingly will also reap sparingly. Pero yung konteksto po noon, ginawang halimbawa ni Apostol Pablo yung Macedonian church. In-illustrate niya yung Macedonian church sa Corinthian church. Because the Macedonian church, out of this poverty, yung kanilang kahirapan, ay lalo silang nagiging mapagbigay. At dito po, sinabi niya dito sa verse 11, no? You will be enriched in every way. So kayo lalong pagyayamanin ng Panginoon, kayo lalong pasasaganain ng Panginoon sa lahat ng bagay. At sa pamagitan nun, kayo ay magiging mapagbigay on every occasion. Kayo ay magiging generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ito yung maganda. That our generosity will result in thanksgiving to God. Amen? Our generosity will result in thanksgiving to God. Paano po yun? Yung mga tao na somehow naranasan yung pagpapala sa pamagitan natin, sila ay magpupuri din, magpapasalamat din sa Panginoon. Tayo po ay meron pong ongoing na community project, community connection. It's 40 elementary and high school student of this community. And we want to bless them this coming Christmas. So pag na-bless po natin sila, out of the blessing given by God to us, could you imagine yung pasasalamat po nila sa Diyos na pinaglilingkuran natin? May imagine ba natin gaano yung kalaking pasasalamat of that 40 students of this community, gaano kalaki yung pasasalamat na iaalay nila doon sa Diyos sa pinaglilingkuran natin? Yung every Sunday na nandito po sila sa ating simbahan, yung mga bata na yan, the 20 elementary and 20 high school student. Yung panahon na kinikare natin sila, yung panahon na we provide for them, yung kanila pong refreshment, snacks, imagine kung gaano kalaki yung pasasalamat na binibigay nila sa Panginoon. Amen? Yung binibigay natin sa gawain ng Panginoon na somehow ilalaan natin doon sa ating pong paghayo, pag-abot sa mga tao, sa ating paligid, sa ating komunidad. At yung mga taong nakarinig ng pag-asa, nakarinig ng mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoon, na-advance yung gospel because yung pinagsama-sama natin na kaloob sa gawain ng Panginoon ay ginamit natin to advance the gospel for the expansion of God's kingdom, for the propagation of the gospel of Christ. Could you imagine gaano kalaki yung pasasalamat na ibabalik ng Panginoon?
ibabalik ng mga taong ito sa Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Sabi doon, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. At sabi po doon sa huli, hallelujah, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Our generosity will result in thanksgiving to God. Amen. Gusto ba natin na maraming magpasalamat sa Diyos? Gusto ba natin na maraming makakilala sa Diyos? Gusto ba natin na maraming magbigay ng kapurihan sa Diyos? Let us be generous. Let us be generous. Kasi kung yung pong community connection, so-called Great Commission, evangelism, titipirin po natin, ay wala tayong ilalaan dito na budget kasi wala tayong pera. No? Sino yung magpapasalamat sa Panginoon? Amen? Sino yung magbabalik ng kapurihan sa Panginoon? And for us to give highest honor and glory to God, magsisimula po sa atin na nakakilala na sa Panginoon. Magsisimula sa atin na pinagpala na ng Panginoon sapagkat ang plano ng Diyos, pagpapalain niya yung lahat ng nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya upang sila ay maging pagpapala rin sa iba. Glory to God. Yung pala yung purpose ng Panginoon. No? Yung pala yung nais at layunin ng Diyos. That He will bless us for us to become blessing to other people. Maging pagpapala tayo sa ibang mga tao. Amen? So, ipanalangin natin na itong ating ginagawa. Alam ko na we spend time, we spend our resources, energy, and habang papalapit po yung culmination ng ating pong community connection, this will be on December 8. No? So, nararamdaman natin yung pressure. No, Panginoon, 40 gifts yung ibibigay namin doon. Gusto namin magbigay ng gifts na merong impact. Lord, kaya ko ba? Or mag-absent na lang ako sa December 8? Kaya ba namin magbigay? Kaya ba namin magpasaya para makapagbigay na mataas sa papuri sa iyo yung aming komunidad? Glory to God. Yan. Kaya ba namin? Kaya ko ba, Lord, na makishare dito sa aming ginagawang community connection para yung mga tao sa aming paligid will bring back highest honor to your name. Amen. Sabi doon, our generosity will result in thanksgiving to God. Huwag po nating panghinayangan. Because, sabi dito, our generosity, your generosity will result in thanksgiving to God. Maraming pasasalamat sa Diyos. Glory to God. Maraming pasasalamat sa Diyos ang papailan lang dahil doon sa bukas palad nating pagbibigay. When God made His covenant with Abraham, ito po yung plano niya. Pagpapalain niya yung nag-iisang Abraham upang yung pagpapalang yon na mararanasan ng nag-iisang Abraham ay maranasan ng mga taong nasa kanyang paligid. At hindi lang noon, kundi nung lahat ng buong tao, lahat ng mga tao sa buong daigdig. Glory to God. Imagine yourself this afternoon as if you are Abraham and God is talking to you right now. I will bless you so that you will be a blessing to other people. I will bless you so that you will be a blessing to other people. Amen? Hindi nagtapos, tandaan po niyo, hindi nagtapos yung Panginoon doon sa pangungusap na I will bless you. Yes, God is able to bless us. Pero may karugtong siya lagi. That when God bless us, we should become blessing to other people. Amen? That's the real blessing. Marami pong nagsasabi sa social media, feeling blessed. Blessed life. Pero ang tanong, yung bang blessing na yon na kanilang nararamdaman ay nakaka-bless din sa ibang tao. Not unless na maramdaman ng mga taong nasa paligid natin yung blessing na ibinigay ng Panginoon sa iyo. That's not a real blessing. Because the real blessings from God